Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At eto na nga mga ka-review, no? Eto po, pasadahan po natin itong balitang ito mula po kay Adnel. Yan, subscribe na po, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Ito po ang title ng kanyang balita mga ka-review. Huwag kang bobo, DOJ Rimulya nilekturan ni Pimentel matapos maglabas ng mali pahayag, no? Maling pahayag. Huwag diktador, yan mga ka-review. Yan po yung ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. Pero bago pong lahat mga ka-review natin dyan, sa mga hindi pa po napag-subscribe na dito po sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan. Mga ka-review, eto na, simulan na po natin, panoorin po natin at kung talaga bang tinawag na bobo itong si DOJ Secretary Boying Rimulya at nilitsuran ni Pimentel. Eto na. What is your issue, Secretary, with the three bloggers? Sino to? First, they interviewed a person wanted by the law. Is your issue against the three bloggers on the content of the interview? They interviewed somebody like that. So may standing warrant of arrest po yan. But when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to fly. And probably it's contempt of court, sir. All of a sudden, it becomes their fault. Sir, It becomes the fault of sir, the we are interviewers. entitled to freedom. We have all Ang our point freedom. ko, what was the law being violated? Because they So eto na nga po Did they mga interview in person? Sir, it's just or eto na nga po mga ka-review, no. Binabanatan talaga sila sina Sir Banat Bay dito sa pag-interview kay DG Bantag mga ka-review. Ganito na lang pong isipin natin mga ka-review. For example, diba? For example, mainstream media yung nag-interview kay DG Bantag. May kaso ba doon mga ka-review? May kakasuhan ba rin ni SOG Boying Rimulya yung mainstream media na nag-interview kay DG Bantag? Malabo, no, mga ka-review? O bakit ngayon kasi mga vloggers lang, mga ka-review, kaya ganito nila tratuhin? Di ba, magtataka ka rin eh. Ano ba ang pinagkaiba ng nina Sir Banat Bay sa mainstream media, which is na para sila naman sa nag-i-express ng di ba? May license ba sila? Oh. Para i-restrict, no? Sina Sir Banat Bay. Yun yung nakakapagtaka mga ka-review. Yun nga po yung tanong kung mainstream media ba yung mag-i-interview doon kay DG Bantag, may ganito rin ba kaya ang mangyayari mga ka-review natin? sure, sir, but it's you direct already- or indirect contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen right Indirect, before the indirect, judge. indirect. You didn't even know what happened and you already have formed that it's a possible indirect contempt. I have Secretary, you should find out everything before Sir, before you say these things. Pa-chilling effect ang resulta niyan eh. Oh. Nako. Si SOG Boying Rimulya pahiya na naman. Nako talaga Sinabi nga niya na ang dami-dami nang nakukulong, nagkakaproblema na. Napupuno na, kulang na facilities. Actually, isa pa niyan, pinag-usapan nga kahit yung sa Pogo, hindi na alam kung saan ilalagay yung mga nakukulong dun sa Pogo. Yung mga illegal worker dun. Ang dami na yun ang konteksto niyan. Ang dami-dami nang nakukulong na hindi na magkasya. Yan ang pinag-uusapan. Remember, this is about budget. Yan ang konteksto niyan. Budget deliberation ng DOJ. At humihingi nga ng DOJ ng mga karagdagang budget, pati nga ho yung NBI ng confidential funds, intelligence funds, humihingi po sila. Bakit? They're trying to justify na sobrang kulang na ang pasilidad sa mga kulungan. Yun ang pinag-uusapan. Yan ang konteksto niyan. Okay? Para lang sa kaalaman natin, bakit bigla niyang ipinasok etong
vlogger. Sino ba itong mga vlogger na ito? Walang nga kasing vlogger ito. Nakikigulo pa sa bayan eh. Mr. Chairman, what is your issue, Secretary, with the 3 bloggers? Sino to? Hindi ko sinusundan yung mga vlogger Sabi narinig ko yung sinabi ni Bato, kalbo yan eh. Mga kalbo yan eh. Wala akong sinabi si Senator Bato. na yun, pero sundan ko yung issue na papakulong mo rin 3 No, sir. bloggers. Maybe the message is really the person they interviewed a person wanted by the law. So, tinanong siya, ipakukulong mo ba yan? Diretsuhan ha? Ipakukulong mo rin ba yan? Ang dami-dami na nga sa kulungan na parang sinasabi ni Pimentel, ang dami-dami ng kriminal, ang dami-dami na kang nagkakaproblema na nga kayo, tapos may plano ka pang ipakulong, itong hindi naman mga kriminal. Parang ganun ang dating eh. Di ba? Parang sinasabi niya, ang dami na, ang laki-laki na. Ang problema nga dyan mga ka-review, no? Kasi, sabi nga ni Sir Banat ba, ito ay para sa budget deliberation. Paano napasok, di ba? Paano napasok yung mga kritiko, di ba? Kung kritiko man itong 3 vloggers na ito, mga ka-review, paano napasok sila sa budget deliberation mga ka-review? Eh kung kritiko lang naman sila. Oh. Eh lahat naman, di ba lahat naman tayo pwedeng maging magbigay ng opinion, di ba? Pero kakaiba talaga ito si si Soji Boying Rimulya. Ewan ko ba mga karib, parang nililihis niya lang yung mga real issue, di ba? Teka lang, yung mga real issue mga ka-review, yung mga totoo talagang issue ng Department of Justice, no? Nililihis niya lang eh, no? Para matahuban kumbaga, di ba? Yung mga totoo talagang problema diyan sa Department of Justice. Pero matatalino po ang mga senador natin, mga ka-review, kaya hindi po ito makakalusot. Hindi na nga magkasya yung mga kriminal. Isasama mo pa itong 3, ang tataba nito mga ito. Lalo na yung isa niyan, ang laki-laki. Ang lakas siguradong kumain yan. Hindi, alam niyo, walang biro pinag-usapan niya ni kasi tinanong niyan, kaya nga dapat, pag kayo manunood, panoorin nyo ng buo. Para mas maintindihan natin. Ang pinag-uusapan nila dyan, kasi tinanong dyan, so yung mga hinuli nating pogo, asa na sila? Nasa custody ng PNP pa. Tapos tinanong pa sila, so tayo nagpapakain dyan? Sabi ni Bato. Todo! Kasi nga namomroblema na yung gobyerno sa sobrang dami. Kaya nga naipasok ito ni Pimentel na bakit pati ito? Laki-laki nun, hindi niya alam. Di pa kakainin mo pa si Boss Dada, kulang ang isyang itik dyan. Kailangan 2 itik dyan. Di ba? A person wanted by the law. Tapos, ang sabi niya dito, tingnan nyo ang sinabi ni Rimulya, ha? Pakukulong mo ba yan? Ano sagot ni Rimulya? Maybe the message is really the person they interviewed a person wanted by the law. Parang sinasabi niya, actually, nagbibigay lang naman ako ng message. Di ba? Parang ganun eh. Parang nagpapapansin lang pala siya dito mga ka-review. Gusto niya lang mapansin, di ba? Talaga naman si Soji Boying Rimulya. Sabi kasi, ipakukulong mo ba rin ba yan? Sabi ni Pimentel. Sabi niya, actually meron lang ako mensaheng parang binibigay sa tao. Sabi ko, pambihirang DOJ secretary ito. So, the message is, talagang pagkakumontra ka sa gobyerno na ito, yari ka. Although, sasabihin mo, itatago mo yan sa damit na kesyo dahil kriminal o dahil, hindi nga kriminal dahil wanted, bawal nang interviewin. Which is every lawyer knows. Na walang bawal na mag-interview mapa-convicted o mapa-wanted. Alam mo yan ng lahat ng abogadong matitino. Yung may mga utak. Kaya nga even yung nasa si Atty. Claire, di ba? Di naman natin na kakilala yun. Sa katunayan, nabatikos natin yun. Kahit siya, sinasabi niya, wala ho. Narinig ko rin si isa pang abogado na
Kaya nga mga ka-review, doon tayo nagtatakay kung mainstream media ba. Yun yung tanong diyan mga ka-review eh. Kung mainstream media ba yung nakapag-interview dito kay DG Bantag mga ka-review. Ganito rin ba ang magiging reaksyon ni OG Boying Rimulya? No? Paano? Hindi nga sila ini-entertain ni DG Bantag kasi yung mga bayaran nga yung mga mainstream media mga ka-review. Baka mamaya traitor rin pa si DG Bantag, di ba? Oh, kaya dito siya nagpapa-interview sa Banateros Brothers, di ba mga ka-review? Kasi may tiwala siya. O, anong problema doon kung in-interview, di ba? Talaga naman, naghahanap lang talaga siguro ito mapansin si Soji Boying Rimulya. Si Panelo, wala ho. Narinig ko na, napakarami ko na kinausap, wala hong bawal. Wala ho doon. So what's really the message? The message is simple. Pag ikaw kumontra sa gobyerno, matakot-takot ka na. That's basically the message Rimulya is telling every Filipinos, especially mga vloggers. Pag kumontra kayo, magagaya kayo dito sa tatlo. Nako po. Ang problema, Secretary Rimulya, kesa na matakot to kaming tatlo, parang wag ka ho magagalit, pero lalo lang ho kaming natatawa. Hindi nang totoo. Hindi ho kami natatakot. Actually, ang na-realize namin na talaga ho pala kayong Judge Dredd. Sabi nga ni... sino ba nagsabi nun? Si Bantag ba o si Tebes? Tuloy. A person wanted by the law never appeared to respect the jurisdiction of our legal system. So, they interviewed somebody like that. So, may standing warrant of arrest po yan. But when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to flout the law. And probably, it's contempt of court, sir. As I said in our press conference. It's contempt of court when you're telling people it's okay to disrespect the court by saying that saying many things without respecting the jurisdiction of the court, sir. So is your issue against the three bloggers on the content of the interview? Ang talino nitong maman to. So, ang issue mo pala, kasi you're saying binabastos yung court. Okay? Di ba? Remember, there's two. Indirect and direct. Direct, na doon ka sa loob ng korte, which is, wala naman po kami. So, definitely indirect. Yung sinasabi niya, binabastos namin yung korte. Okay? So, ang tanong ngayon, ni Pimentel, ano ho ba ang pambabastos na ginawa nila? Is it the content na pinag-usapan nila? Or yung pag-interview nila doon sa in-interview nilang tao na si Bantag? Okay, yun alinaw. Or the mere fact of interviewing a person who was an Well, the mere outstanding fact of warrant interviewing somebody wanted by the law. And So, actually, na-corner siya dito eh. So, you're saying, hindi pala yung tungkol sa pinag-usapan ang issue mo ng indirect contempt. Ngunit ang issue mo dahil kinausap si Bantag. Tama, mali. So, actually, hindi niya alam na ipit siya dito. Naipit siya dito. Bakit? Alam ko na kagad, nung pinanonood ko, alam ko na pupuntahan ni Pimentel eh. Freedom ng isang taong magsalita. Kalayaan ng bawat Pilipino maging convicted or may warrant na ibigay ang kanyang personal na opinion. Tama. Actually, mas makakalusot pa nga sana si Rimulya kung sinabi niyang the content. Kaya lang, ang problema, kaya hindi niya sinabi yung content ng pinag-usapan namin, yung in-interview namin, because hindi ho niya ni-research kung ano yung usapan namin. Nakimaritis lang kasi ito mga ka-review. Nagets nyo? So, dalawang tanong yan eh.
yung pinag-usapan ba nila issue o yung taong ini-interview? Mas lulusot pa sana siya kung kabisado niya yung pinag-usapan namin dito eh. Kasi yun pwedeng masabi mong pambabastos sa korte kasi pinag-usapan yung detalye ng kaso ni Bantag. Eh ang problema ano sinabi mo? Yung tao. So para mo sinabing wala nang kalayaan yung taong magsalita. Tuloy. Without disclosing, without being cooperative with the legal system, sir. All of a sudden, it becomes their fault. Yun na. Biglang naging kasalanan ng vlogger. Sabi niya, pambira, oo. Sir, It becomes the fault of sir, the we are interviewers. entitled to freedom. We have all our freedom. We will die defending freedom, sir. But when it comes to obeying the law and respecting the law, I think it's something that we should also die for. We also have to make sure that people still respect our legal system. Yun ang point ko, what was the law being violated? Because they did they interview in person Sir, it's just or Zoom? sir, Was it on Zoom or in-person interview? Hindi makasagot. Nga, si Secretary. Makinig nga ho kayo, mga... sigurado ho ako, DOJ, papanoorin nyo ho ito eh. Kasi papa-imbestigahan daw eh. Ulit-ulitin ko ho Zoom po yun. Huwag nang paulit-ulit. Paulit-ulit naman kayo. Hindi kayo makaintindi. Hindi ko alam kung anong naiwan sa inyo dyan. Zoom po yun. Pangalawa, okay, wala pong pinag-usapan tungkol doon sa kaso. Okay? Pangatlo, hindi lamang po kami vlogger. Nagsusulat po kami sa media, sa remate at sa saksi ngayon. So, hindi lamang po kami vlogger. DOJ, alam nyo na. Huwag nang paulit-ulit. Ibigay nyo naman kasi yung research sa amo ninyo si Secretary. Nagmumukha ho siyang walang alam dahil sa hindi nyo binibigay ng tamang impormasyon. Tingnan nyo nga itong Secretary natin. Kayong mga amuyong ang may kasalanan. Hindi alam may sasagot. Natataranta si Secretary dahil hindi nyo sinabihan ko ano yung tama. I'm Pambira. not sure, sir, but it's... I'm not sure. Natawa tuloy si Coco Pimentel. Hindi mo pala alam eh. Kasi sasabihin mo, pambihira, Tingnan mo reaction ni Pimentel. Interview in person Sir, it's just or one- Zoom? sir, Was it on Zoom or in-person interview? I'm not sure, sir, but it's you direct already- or indirect contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen right before the judge. Hindi Indirect pwede. contempt of court, sir. So yan mga ka-review, ano man po 'di ba ang yung reaction dito? Ang bale opinion po no. Opinion ko lang dito mga ka-review, talagang nanggigigil na po talaga ito si SOG Boying Remulla dito kaya DG Bantag no mga ka-review. Nanggigigil na po siya kasi hindi niya nahuli, 'di ba? Nung ni-ready lang yung bahay, wala doon. So, ngayon binabanatan niya yung mga nag-interview kay DG Bantag. At tama nga po, talagang hindi po nagre-research itong si SOG Boying Remulla mga ka-review natin Kasi hindi alam Hindi alam yung detalye ng interview. So, paano niya masasabing na-violate yung batas kung hindi niya alam yung content. Kasi nagpo-focus talaga siya kay DG Bantag mga ka-review natin gusto niya talagang mahuli si DG Bantag kaso hindi siya pinapaboran ng taong bayan. Bakit? Hindi tinuturo mas mahal pa. May nagko-comment nga mas mahal ng taong bayan si DG Bantag. Well, anyway mga ka-review, huwag na po natin tapusin yung video ito mga ka-review. Ang importante lang naman dito, napahiya na naman itong si SOG Boying Remulla dahil hindi nga siya, na fake news na naman gaya nung dati, diba? Na yung nakalaya na na preso na PDL mga ka-review, diba? Fake news din daw yun. Yung mga
pinifeed sa kanyang mga information, fake news daw. So ngayon mga ka-review, na fake news na naman po itong si OG Boying Rimulya. Ibig sabihin po, hindi po sila nagre-research. Yan. Talagang butatang-butata dito kay Kaya Sir Banat Bay, no. Kaya pinagtatawanan lang eh. Imbis na matakot sana si Sir Banat Bay kasi 'di ba? Department of Justice 'yan, pero pinagtatawanan na lang kasi wala sa hulog eh. Wala sa hulog yung mga pinagsasabi ni OG Boying Rimulya patungkol po sa kanila. Well, anyway mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, hanggang dyan lang po muna tayo, no, mga ka-review natin. O pa-subscribe po at pa-like and share na rin po mga ka-review natin. At huwag pong kalimutan, i-subscribe si Sir Banat Bay at si Adnel, yon mga ka-review natin. I-like na rin po ang video. Yan, naka-like na po. Maraming salamat po.